konting tao. Amen? Nagugutom na po tayo. Kumain na po tayo? Pare-parehas lang po. Mamaya na lang po. Sino na po ang gusto makinig ng salita ng Panginoon? Amen! Bilang gantimpala niya ngayong gabi. Yun po yung salita ng Panginoon. Amen? Minsan pa po, in behalf of City of God, Mission Ministry Incorporated, tayo po ay binabati namin ng magandang gabi. Tayo pong lahat ay welcome to receive the gift of God tonight. Amen? Amen! Tayo pong lahat, wala pong pinapalampas ang Panginoon, wala pong exempted sa atin ngayong gabi. Makakatanggap po tayo ng gantimpala galing sa Panginoon. Amen? Amen! At ating pong tagapagsalita ngayong gabi, siya po ay hindi lang po isang pastor, siya rin po ay isang nagtuturo. He is a teacher sa Bible School. At ngayon po, kasalukuyan po siyang nagtuturo sa mga leaders ng church. Siya rin po ay nagtuturo ng mga salita ng Panginoon sa mga prison, doon po sa mga kulungan. At nag-ministry din siya po sa mga kapulisan. Ayan po. He was a mission director. Naging mission director po siya ng Tarlac, Nueva Ecija, Bataan District. Mission director po. At ngayon po, siya po ay na-assign na Luzon Regional Director po ng City of God. Amen? At ngayon po, may nag-ministry po siya ng 3 pioneering ministry. Galing po ng Bugo, Tarlac. Pangalawa po sa Sabin Kuya po. At dito po sa Balingcannawa yung pangatlo. Siya po ang aming senior pastor. So, ngayon po, tatawagin ko na po ang ating tagapagsalita ngayong gabi para ibigay po yung mga tatanggapin natin gantimpala para sa Panginoon. Tayo po ay maupong, mahigit, makinig. Sabihin po natin sa ating katabi, huwag mo makakustorbohin. At akay makikinig. Amen? Amen! Tinatawagan ko na po ang ating speaker for tonight. Wala pong iba, kundi ang ating Bishop, Doug L. Briones. Welcome, Pastor, and God bless you. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Barangay Balingcanaway. Ngayong gabi po ay ito yung pinakamaganda na balita para po sa atin, ang salita po ng ating pong Panginoon. Hinihiling ko lamang po ang inyong maikling atensyon para makinig po sa salita ng ating pong Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo bilang paggalang natin sa salita ng ating Diyos na matatagpuan po natin sa aklat ng Matthew chapter 24 verses 42 to 44. Ganito po ang sinasabi sa magandang balita Biblia. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong nabasa, maaari na po kayong umupo. Maaari mo bang sabihin o tanungin sa iyong katabi ang salitang, handa ka na ba? Sa gabi po ito ay pag-usapan po natin ang katagangyang handa ka na ba? Hindi po lingid sa atin bilang isang tao, minsan ang dami ho nating mga pinaghahandaan sa
sa buhay. Ang isa pong atleta, bago siya sasabak sa isang paligsahan, ang dami po niyang mga pinaghahandaan. Nag-iinsayo po ito ng maigi. Lahat ng klase ng pag-iinsayo ay ginagawa ng atleta ito bago siya sasabak sa isang paligsahan. Ang isa pong estudyante, bago siya mag-exam, ang dami niya ang pinaghahandaan. Hindi na po natutulog yan sa gabi. Nagre-review na yan. Naghahanda na sapagkat malapit na ang kanyang exam. At hindi lamang ang estudyante ang naghahanda, pati ang kanyang mga magulang, inihahanda na rin ang mga tuition fee na kailangan bayaran para makapag-take ng exam ang kanyang anak. Katulad nitong pagbubukas ng klase, meron tayong tinatawag ng Brigada Eskwela. At bago sasabak sa pag-aaral ang mga bata, sama-samang mga magulang, sama-samang ibang mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng Brigada Eskwela sa bawat eskwelahan upang sa ganun pagpasok ng mga bata sa pagsisimula ng klase ay magiging maayos ang kanilang pong pag-aaral. Minsan sa buhay po din natin, bago ka mag-retire, bago mo marating ang edad 60, 65, or 70, pinaghahanda na po ng mga iba. Yung iba nagbabayad na sila ng SSS para pagsapit nila ng kanilang senior citizen, meron silang tatanggaping monthly pension. Yung iba din po, pinaghahandaan na rin ang kanilang lupa na siyang paghihimlayan pag sila po ay namatay. Yung iba, naghahanda na rin sa kanilang mga kabaho. Kaya mayroong mga bumibili ng mga plans sa St. Peter at kung ano-ano pa. Para pagdating ng araw na yun, sapagkat hindi natin alam yung araw na kailan tayo mamamatay. Kaya maraming tao, pinaghahandaan na rin ang kanilang kamatayan. Pero sa gabi po ito, ang tanong, handa na ba natin tanggapin ang mga plano ng Panginoon sa ating mabuhay? Meron pong napakagandang plano po ang Diyos sa ating mabuhay. Sa gabi pong ito, sana unawain po natin maigi upang sa ganon ay malaman po natin na may magandang plano ang Diyos sa buhay po natin at kailangan tanggapin po natin, yakapin po natin yung magandang plano na yan ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa aklat ng Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ang salita ng Panginoon nagsasabi sa atin na meron siyang magandang plano sa atin at ang plano na yan ay para sa hindi natin ikakasama, kundi para sa ikabubuti mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa ikabubuti mo. Ay bilin po sa gabi nito, wala pong mga magulang ang nangarap, wala pong mga magulang ang nagplano para sa kanilang mga anak, na paglaki ng kanilang mga anak, sasabihin nila, paglaki ng aking anak, ang plano ko sa kanya, magiging sikat na holdapper. Ang plano ko sa aking anak na ito, paglaki niya, magiging sikat na drug pusher. Ang plano ko sa aking anak na ito, paglaki niya, magiging sikat na rapist. Wala akong magulang na nagplano ng mga ganon para sa kanilang mga anak. Ang plano po ng isang magulang para sa kanilang mga anak ay para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kaya may mga magulang na kahit gaano ang hirap sa buhay, pilit nilang ginagawa ang lahat para lamang maitawid, makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Ang mga magulang may magandang plano sa mga anak. Mas lalong higit,
ang Panginoon, may maganda siyang plano para sa iyo. Kaya sa gabi pong ito, ihahayag ko sa inyo ang tatlong plano ng Panginoon para po sa akin. Number one, plano ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Bago pa man tayo isilang sa sanlibutan ito, plinano na ng Panginoon ng bawat tao, ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan ito, kailanman ay hindi po kayang bilhin ng salapi. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami ang iyong pera, hindi kayang bilhin ng salapi ang kapayapaan ito. Alam niyo ba kung anong kapayapaan ito? Ibang-iba sa kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito kaysa sa kapayapaan ng ating pong Panginoong Diyos. At ang kapayapaan ito na ating tinutukoy ay matagal na hong usapin. Mula sa isla ng Mindanao, sa isla ng Visayas, sa isla ng Luzon, sa ating bansang Pilipinas, pinag-uusapan ang kapayapaan. At kahit sino pong mga naupong mga opisyal ng ating pamahalaan, ang nais nila ay magkaroon ng kapayapaan sa bawat sulok ng ating bansa. Bago pa man inisip ng mga opisyal ng ating pamahalaan ang kapayapaan, plano na ng Panginoon na ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay. At ang kapayapaan ito, it is a gift from God. Kaloob ito ng ating Panginoon. It comes from God. Kapayapaan sa buhay po natin. Ang hirap po na walang kapayapaan ang ating kaisipan. Napakahirap po na gulong-gulo ang iyong isipan. Kaya maraming mga nagpapakamatay ng mga tao, maraming gusto na nilang wakasan ang kanilang buhay dahil sa dami ng problema na kanilang pinagdadaanan, walang kapayapaan ng kanilang kaisipan. Kapatid, kaibigan, sa gabi nito, plano ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Sana sa gabi nito, handa kang tanggapin ang kapayapaan iniaalok sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Biblia sa John chapter 14 verse 27? Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na iniiwan ko ang aking kapayapaan sa inyo. Doon pa lamang, iniwan na ni Jesus ang kapayapaan. Kaya, pag iniwan ni Jesus ang kapayapaan, kailangan handa kang tanggapin ito. Amen. Ang tanong, paano natin tatanggapin ang kapayapaan ito? Lumapit ka kay Jesus. Sabihin sa Kanya, Panginoon, gulong-gulo na ang aking buhay. Gusto ko po ng kapayapaan. At that moment, ipagkakalob sa iyo ng Panginoon ang kapayapaan gusto mo. Pangalawang plano ng Panginoon. Plano ng Diyos na bigyan ka ng pag-asa. Sino na po yung mga walang pag-asa dito? Sa dami ng problema, sino na pong nawawalan ng pag-asa dito? Ilang bisis nang namigay ng ayuda pero hindi ka pa rin nalista. Nawawalan ka na ng pag-asa. Malilista pa kaya ako? Ilang bisis nang namigay ng tulong pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakasama sa listahan. Minsan nawawalan ka na ng pag-asa. May mga pangarap ka sa buhay na bumabagsak ka, hindi mo nakakamtan, hindi mo nakakamit. Minsan nawawalan ka ng pag-asa.
Pero sa gabing ito, kapatid, kaibigan, kung isa ka sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, nais kong malaman mo na sa gabing ito, plano ng Diyos na bigyan ka ng pag-asa. Ang pag-asa ito ay nakabase sa salita ng ating Panginoon. Ano pong sinabi ng ating pong binasa kanina, yung plano ng Panginoon? Doon sa Jeremiah 29:11. Ito'y mga planong magpupulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sino po nagsabi niyan? Ang salita ng Panginoon. At kapag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, ito po ay magbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Na kahit ilang beses kang bumagsak, kahit ilang beses kang lumagapak dahil sa mga problema, pagsubok na nararanasan mo sa buhay, pero sa gabing ito, kapatid, kaibigan, ang Diyos, bibigyan ka niya ng pag-asa sa gabing ito. Hindi ka aalis sa lugar na ito na hindi mo taglay-taglay ang pag-asa na ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Ang pag-asa ito ay nakabase sa ating Panginoong Jesucristo. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kapag sinabi po natin pag-asa sa ibang salin, ito po ay katiyakan. Kapag nagsalita ang Panginoon, ito po ay may katiyakan. Kapag ang buhay mo ay isuko mo sa Diyos, magkakaroon ng katiyakan, magkakaroon ka ng pag-asa sa iyong buhay. Pangatlo at ang panghuli na plano ng Panginoon sa buhay mo. Plano ng Diyos na bigyan ka ng magandang kinabukasan. Isigawan natin, magandang kinabukasan. Napakaganda po yung plano ng Panginoon. Bibigyan ka ng good future. Hindi para sa ikasasama mo, pero ang salita ng Panginoon, sinabi niya, ito'y para sa ikabubuti ninyo. Kaya napakaganda po yung plano ng Panginoon na bibigyan ka ng magandang kinabukasan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang nakalipas ng buhay. Ang gusto lamang ng Panginoon sa gabing ito, bigyan ka ng magandang kinabukasan. Isa sa mga magandang kinabukasan na ibibigay sa iyo ng Panginoon, pagagalingin ka niya sa lahat ng iyong karamdaman. Meron pong isang kwento sa Biblia. Ang babae ito ay 12 years nang dinudugo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, dahil may pera, mayaman ang babae ito, lahat ng mga dalubhasang doktor ay kanya na pong pinuntahan, nagpatingin, nagpagamot, upang sa ganon ay mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Pero ano pong sabi ng Biblia? Halos maubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero hindi pa rin siya pinagaling. Isang araw, narinig niya, nabalitaan niya na si Jesus daraan sa kanilang lugar. Ang babae ito na 12 years na dinudugo, iniiwak na ng mga tao. Dahil iba na po yung amoy. Pero mo yung 12 years na walang tigil ang pag-agos ng dugo sa kanya mula sa kanyang katawan. Isa mga babae, regular, monthly.
Pero ang babae ito araw-araw sa loob ng 12 years. Alam niyo, sabi ng babae ito, nawalan na siya ng pag-asa. Pero nang nabalitaan niya na darating si Jesus sa kanilang lugar, ang sabi ng babae ito, mahawakan lamang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. So habang naglalakad si Jesus sa kanilang lugar, imposible pong makalapit ang babae ito dahil halos hindi na po siya makatayo. Hinang-hina na ang kanyang katawan. Pero ginawa ng babae ito, okay mapay ang karkarayaman kakabsat. Talagang ginawa niya lahat para lamang makalapit siya kay Jesus. Pero sa dami ng mga tao, hindi siya makalapit at halatapak-tapakan na pa ang babae ito. Pero sabi ng babae ito, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Doon pa lamang nagdeklara na ng pananampalataya ang babae 12 years nang binubugo. Naramdaman ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya. At ang sabi ni Jesus, sino ang humawak sa akin? Sabi ng mga tao, mga disciples ni Jesus, Rabbi, Teacher, Panginoon, sa dami ng mga taong ito, mahirap na pong makilala kung sino ang humipo sa inyo. Sa tingin ba natin, sinasabi natin na si Jesus ay nakapangyarihan, sa tingin ba natin ay hindi alam ni Jesus kung sino ang humipo sa laylayan ng kanyang damit at nagtanong pa siya sa kanyang mga disciples kung sino ang humipo? Alam ni Jesus. Ang gusto lamang ni Jesus kung sino yung nakaranas ng kanyang kapangyarihan at that time. Gusto ni Jesus na tumayo at magkilala at sabihin, ako po, Panginoon. Kaya nung time na yan, ang sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, kapatid, sa gabi ito, kung ikaw man ay may malubhang karamdaman, kung ikaw man ay parang isinuko na ng doktor, binigyan ka na ng taning ng doktor sa iyong karamdaman, binigyan ka na ng taning kung hanggang kailan ka pa mabubuhay. Pero sa gabi ito, kapatid, kaibigan, si Jesus, binibigyan ka niya ng pag-asa. Maniwala at manampalataya ka lamang kay Jesus. Dahil walang mahirap, walang imposible po sa ating pong Panginoong Diyos. Kung ano ang sinabi ni Jesus, gagawin po niya yan. Kaya sa gabi nito, ngayong nalaman natin ang tatlong magagandang plano ng Panginoon sa atin, handa ka na ba tanggapin ang mga plano ito? Ang sabi na binasa po natin, na hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Ang tanong, nakahanda ka na ba na anumang oras na dumating ang Panginoon? Handa ka na ba humarap sa Kanya? Ang tanong, pag ikaw ay namatay mamayang gabi o sa susunod na araw, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Dalawang bagay lamang ang tinutukoy ng salita ng Panginoon na maaaring puntahan ng tao. Langit at impyerno. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga salita, ako'y panuroon. Bumalik si Jesus sa langit. Anong purpose ni Jesus? Upang ipaghanda niya tayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda na tayo ng matitirhan, sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 14, siya'y muling babalik. At ang sabi niya, kung saan man ako naroon din sana kayo.
Tingnan mo natin yung pangarap, yung plano ni Jesus. Ikaw at ako ay makasama niya sa kanyang kaharian. Now, sa gabi mong ito, kaibigan, kapatid, ngayong nalaman natin na ang Diyos pala ay may magandang plano sa bawat isa po sa atin. Sana bago tayo aalis sa lugar na ito, tanggapin natin yung mga plano niya ng ating Panginoon. Tayo na po lahat ay tumayo.